wmf or calling 800-DO-LIVE. Dubai Silicon Oasis. DSO, the Integrated Free Zone Technology Park, a special location to live and work. DSO offers sophisticated office space equipped with the latest state-of-the-art technology that caters to all your business requirements. DSO also offers plots for manufacturing units as well as diverse investment activities specifically tailored for technology companies. Make it your choice. Visit them now. Call 04 501 5555 or check their website www.dso.ae. Do Live presents the Do World Music Festival in association with Samsung, featuring a fantastic lineup of Filipino artists. Be at Burj Park downtown Dubai on March the 10th to see Sarah Geronimo, Christian Bautista and Mark Bautista. Enjoy great music from around the world. Buy your tickets at any Virgin Megastores or learn more by visiting do.ae/WMF or calling 800-DO-LIVE. Filipino Rhythm, brought to you by Alansari Exchange. Post your transaction number on our Facebook page and win a 40-inch Sony Internet TV. Kayo pa rin nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Sa mga nag-tune in pa lang ngayon, ang aming mga guests ay mga architects po sila. So napakinggan po natin ang first guest, si Ronald Salcedo, ang presidente ng United Architects of the Philippines Dubai Chapter. Si Melden Francia, isang project manager ng isang interior design company, European Interior Design Company. Ngayon, ang third guest natin, wala po siya dito pero nasa phone siya. Base po siya sa Abu Dhabi. Siya po ay ang top notcher ng recent Foreign Licensure Examination for Architects dito sa Middle East. Top notcher po siya sa buong Middle East. Dito po siya ngayon, si Vladimir Figuracion. Good evening, Vladimir or Vladi. Hello po, good evening po. Kamusta ka? Mabuti po. Okay. Batiin mo naman sino mo gustong batiin muna. At nandito si Architect Ronald, tapos si Architect Melden din. Good evening po sa presidente ng UAP Dubai, Architect Ronald Salcedo. At isa po pang guest, si Melden. Architect Melden. Oo. Good evening po. At sa lahat po ng mga listeners ng Dubai Eye. Yung parents mo ba nakikinig ngayon? Sinabihan mo or tulog na sila? Baka po tulog na. Sinabihan ko po kaya lang, baka tulog na eh. Sige. Gabi na. Di ba na-witness natin yung inspirational speech, message ni Vladimir? Anong gusto mong tanungin doon, El? Vladi, kamusta? Eto, mabuti po. I was looking forward actually to having you here sa studio kasi I said, I told si kay Art na, you know what, this person has a good message to tell. Yun lang, hindi ka nga raw nakarating. Gusto kitang pakilala sana kay Daddy Blue kasi isa ring magaling na Filipino ito. Ikwento ko lang briefly, Daddy Blue, nung siya kasi umakyat sa harapan sa entablado para magpasalamat kasi siya nga yung top notcher, no? Tinawagan niya yung kanyang father at yung magulang niya. Actually, di ba, Vlad, inopen mo yung line sa magulang mo at binigyan niya ng parangal at inalay niya yung kanyang certificate sa kanyang mga magulang. Alright, and manghang-mangha actually mga tao, kung merong iiyak, maiiyak. Isa na dun si Art. Ano ba yung tawag dito? Makabagbag damdamin ng iyong... alam mo kasi, Vlad, ikwento mo nga kasi, alam mo na struck ako sa sinabi mo kasi yung nakapasa ka sa UP, problema lang, hindi ka mapag-aral ng father mo kasi nga may mga kapatid ka pa nag-aaral sa ibang kolehiyo, di ba? Opo. Ikwento mo nga yun. Ano ba yung pakiramdam na gusto mong mag-aral dito, nakapasa ka, pero di ka napaaral doon at pinaaral ka lang sa probinsya? Anong pakiramdam? Kasi po nung high school ako, talagang pangarap ko na talagang mag-aral sa UP. Nung po nag-exam ako, nakapasa. Kaya lang, doon nga po, dalawa yung kapatid ko nag-aaral sa college na, sa private pa po sila. Saka meron pa po kami graduating student ng high school. Okay. Kaya nag-decide po kami na mag-aral na lang sa isang lugar to minimize our expenses. So sa probinsya yon? Sa Cabanatuan City. Okay. Susan, kailan dumating yung point na nag-isip ka na, mabuti nga nakapag-aral pa ako? Opo. Kasi po kasi po nung usong-uso pa yung sulat.
Di nagsulat po yung aking father na nag-apologize siya para sa amin. Sa amin dahil nga doon sa hindi kami pag-aral sa magagandang university yan, ma'am. Vlad, Yun po. sandali. Nagsusulat siya, bakit? Was he not in the Philippines that time? Opo, nagtatrabaho po siya sa Saudi. Bilang ano? Driver po ng mga ng construction vehicle po. Bakit kailangan niyang sumulat? Was that your birthday? Bakit bigla na lang siyang nagsulat at nag-apologize? Nung time po kasi na noon, hindi pa uso yung email. Sa mga phone. Oo. Opo, kaya mga sulat pa. Sulat or tape record, yung cassette recording. Opo, yung mga ganyan. Tapos, ano yung nag-apologize siya, okay? Kasi po yun, after po ng graduation ng high school, yun, in-inform din po namin siya na gusto kong mag-aral sa Manila. Kaya lang nga po dahil nga sa gastos. Ayun. Nag-aral ka sa Cabanatuan, tapos nagtapos ka, top notcher ka rin sa batch mo, yata, di ba? Opo. So, from elementary, high school, college, top notcher ka, valedictorian ka? Opo. Nung high school po, valedictorian po ako. Tapos po, nung college, muntik na mag-summa cum laude. So, cum laude lang? Cum laude lang. Kaya po hindi po natuloy kasi nung ang first year ko, meron po akong may nakakuha po ng 13. Nagpabaya. Ganun ba? Okay. Bakit? Working student ka ba that time? Hindi po. Hindi naman po. Okay. So, dito ka lang nag-exam, diba? Sa UAE. Bakit nangyari yon? What was the circumstances behind that? But dito pa kayo nag-exam? Right after po kasi ng graduation ng college, nag-decide na po talaga akong magtrabaho. Opo. So, naghanap-hanap po ng trabaho. Una pong trabaho sa Cavite as draftsman. Okay. Para po makatulong sa gastos din po ng mga kapatid ko mag-aaral din. Alright. Yung Vlad, so ngayon nakapasa ka na, 'di ba? Certified architect ka na. So anong pagbabago ngayon sa trabaho mo? Nag-work ka sa Hubtour Layton Group, 'di ba? Hubtour Layton Group. Anong pagkakaiba from after na-induct ka, after naging certified architect ka? Anong dramatic change? Meron ba? Meron po. Na-inform ko yung aming project director. Ang sabi niya, i-apply ko daw po sa head office yung change trade kasi po may change trade sa amin from draftsman to architect like that. Galing. Good. Tapos? Susuportahan naman daw po niya ako. So parang it means... Hinihintay ko po yung PRC ID, parang reference nila na patunay na nakapasa nga. So automatic may increase na yan, may increment? Meron po, sana. Galing. Okay. Congratulations. Anong pakiramdam mo, Vlad, nung nasa harap ka ng... Ilan tayo noon, nung gabing yun, Ronald? More than 200. More than 200 architects, okay? With the ambassador, umalis na yata si Amba, no? Umalis na siya. Anong naramdaman mo, aside from pagpapasalamat sa mga magulang mo na nasa Pilipinas noon at nakikinig lang sila sa mobile mo, anong pakiramdam mo? Nung una po, nalulungkot din po sana ako kasi unang pangarap ko po sana na pag nakapasa, kasama ko yung father ko, ibibigay ko sa kanya yung award. Ito nga po yung sitwasyon namin. Nasa Pinas sila. Nandito naman ako nakapasa. Nalulungkot din po kaya lang ganun po talaga sitwasyon. At masaya po kasi natupad na po yung isa sa mga pangarap ko. Isa sa mga pangarap mo. So, ano pa yung mga iba? Ano pa yung dalawa? Or isa? Marami pa. Marami pa. Ayan, understand, isa rin sa reason na di ka rin makalis niya kasi yung wife mo buntis, di ba? Opo. Ilang months na? 4 months po siyang buntis. First ninyo to?
First baby po. Pati naman pagbubuntis, tinatanong. Hindi kasi reason niya nga raw di nakasakot ka sa akin. I was just making it light. But I remember we were asking for a copy of your speech. Meron ba sa speech mo na pwede mong basahin ngayon that would really encourage and maramdaman ng mga tagapakinig natin kung gaano kaimportante yung gabi na iyon sa pamilya mo at lalong-lalo na sa isang Filipino na nagpursige sa ibang bansa? Opo. Vlad, basahin mo yung first 6 paragraphs. Which part, I believe, anong gusto mong basahin doon? Na gusto mong maka-encourage ng ating tagapakinig. In 3 minutes. Sige na. 3 minutes po. Sige po. Ito po yung isa po sa mga binigay kong message nung yung pong kung ano po yung ating ipupursue. Sige. Read it for 3 minutes. Sige. Para sa ating mga architects. Okay. Ito po yung part. Sige. Go on. The best we have, responsibility, respect, and God's guidance. Pursue all of this with positive thinking and determination. And one day, before too long, without your even knowing it, your most spectacular dreams will come knocking on your very doorsteps, and you'll be ready to face and live with it. Yun po yung aking pinaka parang mensahe mo. Main message po para sa mga fellow architects. Sige, go on pa. Anong iba pa? Is there something else? Meron ka pa doon sabi na yung be the best, di ba? And God will... Opo. Isa po yun sa mga ipupursue. Okay po, ito yung pinaka-advice ko po sa kanila. Sige. Do not pursue your dreams directly, at least not yet. Instead, pursue the things that will empower you. Ang una pong thing na ipupursue yung the best you have in any given situation. Life is sometimes hard, that your best may never be enough, but give the best you have anyway. So, parang ang sinasabi mo, kung ano man sitwasyon, nasan sila ngayon, kung ano man hawak nila ngayon, ito muna ang pagyamanin. Opo. And kasi then, po yan pong nakikita kong problema sa iba, na sinasabi nila na ibibigay nila yung best nila pag nakuha na nila yung dream nila. So, parang mali po. So, dapat every situation, give your every best. situation na hawak natin, ibigay po natin yung best. Ganda, ang galing. Bakit ganito mag-isip si Vladimir? Kasi po parang lumaki po ako na ako naging father sa amin. So yun din po yung mga advice ko sa mga kapatid ko na parang tatay na. Siguro po doon po nag-mature yung pag-iisip ko. Okay. So ngayon ikaw ng OFW habang yung father mo ay retired na. Nagbaliktad. Oo, nagbaliktad na. So, ano naman realization that you have na ikaw ngayon ay isang OFW habang ikaw naman na nagpapadala malamang sa iyong father at iyong mother? Masaya po kasi po at least kahit paano nakakatulong naman ako sa pamilya ko. Po, lalo na po sa mga kapatid ko din na nasa Pinas. Okay. So, ngayon, isa ka ng arkitekto. Ano ngayon ang plano mo? Unang-una po yung kasi po isa sa mga advice ni Architect Rico, yung pong president ng UAP Dubai, yung change the status quo nga sa nasabi niya. Opo. Na dapat yung mga arkitekto sa ibang bansa, lalo na dito sa UAE, naiangat yung status. When you say status, anong klaseng status? Is it magbihis ba ng mas mukhang arkitekto or hindi naman po. Kasi po minsan sa atin dito yung marami po sa atin na iniisip na yung kontento na sa halimbawa sa being a draftsman, kontento na po sila. Okay. Na may sahod na ipapadala sa Pinas. So, advice po na itaas naman yung status ng arkitektong Pilipino dito sa ibang bansa. Okay. So, parang i-empower more ang mga arkitekto. Itaas ang level.
Opo, itaas ang level. So tama-tama pwede manawakan mamaya si Ronald about mag-exam, di ba? Tulad mo, board exam ka. I think ang mensahe ni Vladimir is that do not settle for anything less. If you are a Filipino, you always have a place under the sun. Tapos kung anong trabaho mo, give the